So the meeting is now called to order. May we have a short prayer? Grace, magkaroon tayo ng short prayer. And let's all pray. Loving Heavenly Father, we come to you this hour, asking for your blessing and help as we are gathered together. We pray for guidance in the matters at hand and ask that you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us a desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excellence. We ask that we would challenge each other to reach higher and further to be the best we can be. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you so much, Chris, for that very wonderful prayer. Ricky, may we know if we have a quorum in this meeting? Sir, considering that most of the department heads, if not all, and the members of the Sangguniang Bayan and our different line agencies present today, we have a quorum, Chairman. So in view of the certification made by our acting administrator that we have a quorum, the meeting now is therefore in order. Yes, Mr. Chairman, to the members of the City Interagency Task Force, good morning po sa inyong lahat. And again, we welcome everybody. And at the same time, we also hear the executive message of the Honorable City Mayor and Chairman of the City Interagency Task Force for his executive message. My LGU family, department heads, members of the Honorable Council headed by the Honorable Vice Mayor Kit Belio, Execom, other illustrious dignitaries, friends, ladies and gentlemen, magandang sumusulong po na umaga sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyo sa patuloy na pakikipagkaisa, hindi lamang laban sa COVID-19 pandemic, kundi sa patuloy na paglikha natin ng isang matibay na pundasyon para sa isang bukas na ligtas at maunlad. Napatunayan na natin sa mga nakaraang laban natin na ang ating pagkakaisa ang siyang nagiging matibay na lakas upang sa bawat pagsubok na napagdadaanan natin ay napagtatagumpayan natin. Sa bawat pagbagsak natin ay babangon pa rin tayo. Walang pagsubok na hindi natin kakayanin. Walang laban na hindi natin mapagtatagumpayan. Habang nariyan ang ating mahal na Vice Mayor Kit Belio, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, mga department heads, mga execom, mga government frontliners natin, mga frontliners at enforcers, hindi tayo mabibigo sa ating mga hangarin na itawid ang mga Ilagueño patungo sa buhay na ligtas at mapayapa. My fellow Ilagueños, yes, we acknowledge that we suffered some inconveniences and discomfort, especially with the lockdown of our market a few days ago. But I assure you that the inconvenience and discomfort we felt might have been more troublesome if we allowed these events to happen without any action from us. If we did not move swiftly and timely, the transmission might have become uncontrollable, like what happened in other LGUs in the region. The case of the COVID-19 patient from Reina Mercedes alone infected 4 vendors in the market, and in the process, infected their families and other relatives. If we allowed the market to operate even for a day more, we might have a different story, a more serious and severe situation than we have today. I am happy with the way we handled this, with the support of the City Task Force who accompanied me in the market to assess and enforce our decision to lock down the Baligatan market. Pero iwan muna natin ang isyong ito upang pagtuunan natin ang iba pang mga bagay na ginagawa natin para sa patuloy na gumulong ang buhay natin dito. Kumakailan lang ay tinanggap natin ang isang ambulansya mula sa PCSO na alam nating lalong makakatulong sa ating programang pangkalusugan. Dadagdagan pa po natin ito ng isa pa upang lalo pang mapabilis ang serbisyong medical dito sa syudad. Lalong-lalo na yung pagtatransport natin ng mga pasyente sa hospital. Nakabuo na rin tayo uli
ng ating SWAT team para sa Ilagan. At kahapon ay nakapagpatapos na rin tayo ng kanilang training sa PNP Regional Headquarters. Binigyan natin sila ng bagong SWAT pick-up upang lalong mapabilis ang kanilang pagresponde sa mga criminal activities sa ating syudad. Sa mga ilang araw na lamang ay magsisimula na rin ang operasyon ng ating RT-PCR testing laboratory. At matutuloy na rin ang layunin natin na makapagpagsagawa ng mass testing para matukoy natin ang mga infected ng COVID-19 at malaling may isolate at magamot ang ating mga pasyente. Hindi na rin mahihirapan ang mga karatig bayan at syudad natin sa pagkuha ng mabilisang resulta sa kanilang mga suspect COVID patients at makakatulong ito ng malaki sa kanilang paglaban sa sakit ng COVID. We should not be complacent though, as not to think about the other concerns of our people. African swine fever is right at our doorsteps, trying to sneak into our city. But I gave a strong standing order to our city agriculturist, Moises Alamo, to strengthen our border control on the entry of swine, pork, and its byproducts against its entry or transport into Ilagan. We will try to remain to be ASF-free as much as possible in order to ensure all meat products from this city are safe and healthy for human consumption. We will also ensure the continuation of our housing program despite the setback we experienced from the restrictive community quarantine imposed by the national government. We will endeavor to build affordable housing for our employees and possibly for other employees of the government. New business players will continue to come to Ilagan, signifying their confidence in our economy. We will seek other sources to finance other development projects, ensuring the continuity of our vision, that is, making Ilagan a livable city by 2030. I beseech your support and implore your cooperation. Walk with me through our grounds and feel the pressure that is mounting from the eagerness of every Ilagueño to move forward. Ride with me as we course along our highway and join our people in our journey towards a better Ilagan. The challenge will be great, but we dare to brave the wind and defy the odds, because what is in store of us is a future full of hope, a life we always dream of. Thank you, my fellow servants, for being with me always. Your company will surely make all these things possible. As one Ilagueño, we will win this battle. We will rise above this challenge, and victory will be ours to hold and embrace. Mabuhay ang Ilagueño, mabuhay po ang siyudad ng Ilagan. To God be all the glory. Dr. Barrios is recognized. Sir, Morning. yung contact rate efficiency ratio po natin is 1:12.8, which is okay po in every one patient po. Ang average po natin na nako-contact trace ay 12.8 person. So we have 2.24 case fatality rate and the recovery rate of 80.89. So yung positivity rate po natin na 1:3.7, okay po yan. So dapat kasi less than 1:5. Kasi po dyan po natin makikita yung further, later on, yung decision natin to further relax yung social restriction will be based on sa positivity rate po natin. Thank you so much, Dr. Herbie. Pleasure of the body. Any reaction? Kung may kasalukuyan tayong ina-address na yung naging case ni Reyna Mercedes na nasa Santa Barbara, at least yan na natin ng support yesterday, at hopefully this day ay matapos na natin yung sa Santa Barbara po. Sir, yung mga ibang contacts nila doon, lumabas na yung result, negative naman po. So, paano ang sitwasyon ngayon sa palengke natin?
yung bagsakan, Jerry, maybe be appraised of a situation. Noong September 15 po, alas 12 po ng madaling araw, ay temporary po na nagsara ang ating palengke. Nagsagawa po tayo ng disinfection noong September 15. Ang ating GSO dito sa palengke at pinag po namin dalawa yung area na dapat i-cordon po sa Bagsakan at saka sa Marawi at nakita naman po ni Sir Ricky na talaga naman po walang mga vendor area yun ng oras na nandito po siya sa palengke. At agad din po siyang sinabi na mag-disinfect ako sa area yun at ginawa na po natin naman po yan. At ngayong araw na po ito, tuloy-tuloy pa rin po yung ating health registration. And this time po, pati po yung mga market goers na rin po ay sinasabihan po namin na mag-register po sa ating health guard, Mr. Chairman. Yan po ang report mula sa palengke, Mr. Chairman. Okay, thank you so much. So tama lang ho ang ating naging move dyan ng upon the recommendation of IATF, lalong-lalo na si Dr. Barrios. No? So we now proceed to the next agenda. Update on RT-PCR test laboratory construction to be reported by Architect Magaway. Ito po yung latest picture ng ating COVID lab testing sa San Antonio. So, our building construction is already 95% completed. At ang mga kulang na lang po, sir, ay yung mga vinyl floorings, yung genset, kailangan po ng genset, at yung steel railings po sa labas. Yun na lang po ang mga kulang, sir. Yung mga iba na mga accessories katulad ng sinks ay nandun na on-site. Siya po ay ready for installation. Anyway, stand-alone lang naman yun, sir, kaya madaling install. So, yung mga last Monday, sir, September 21, dumating po yung mag-install ng mga equipment at sila po ay nag-inspect at sila po ay satisfied po naman sa ating ginawang construction. At meron ng mga ibang equipment doon, sir, sa on-site na. Meron na lang 5 equipment na manggagaling kaya sa China, sir, ang hinihintay for installation. So after that, sir, mag-schedule po ang DOH for the final inspection. Okay, thank you so much, Architect Magaway. Ricky, please take note yung mga kulang pa, katulad ng generator. Bali, Mayor, yung ang inaantay na lang yung pass box na in-order pa kasi yun yung sinasabi ni Architect Magaway na in-order sa China kasi supposedly 6 weeks ang normal delivery pero pinadali natin na maging 2 weeks lang para mapaaga yung dating dito sa Pilipinas. Pag na-install na yun ay this week. Hopefully, makapag-operate tayo the soonest possible time. So we now proceed to the next agenda. Updates on other LGU projects. Andyan si Engineer Garcia. Good morning, sir, and members of this August body. This pertains to the different infrastructure projects within the city of Ilagan for the 20% economic as of September 22, 2020. For the concreting of barangay roads, farm-to-market roads, Namnama, 100% completed. Gayong-gayong Sur, 100% completed. Balakong Road, 100% completed. Marana First, Alingigan Third, Alingigan First, 100% completed. Cabecera Bencinco completed. For the construction of pathways, walkways, Gandang Ilagan program, 20 million, ongoing, sir. For the construction of Cabecera 3, ongoing na rin, inumpisa na ni Kapitan. The construction of perimeter fence, ongoing. The construction of perimeter fence of Cabecera 27, ongoing. Yung last two na lang, sir, ang hindi pa natin na ongoing na rin lahat, sir. Yung Cabecera 3, ongoing. Cabecera 27, ongoing. For the construction of Tanagwan, 1 classroom school building, ongoing. For the construction of Cabecera 27, 2 classroom, ongoing.
For the construction of school gymnasium at Mangkuram, completed. At Cabecera Yes, ongoing. At San Isabel National High School, ongoing. Bliss Village Elementary School, completed, sir. For the construction of two-story hospital, ongoing 95%, substantially completed, sir, submitted to the DOH regional office for their inspection, sir. And for the backfilling with compaction, housing relocation, 2,100,000 completed. The construction of COVID-19 testing laboratory at San Antonio, 90%. Construction of multipurpose at ISU, ongoing, sir, yung 50 million. Construction of streetscape, ongoing, sir. That's all, sir. Good morning. Thank you so much. Kumusta itong sakwan natin yung sheet pile natin dito sa housing natin, yung housing project natin, yung sa former in-settler na nilipat natin from San Vicente? Yung sheet piles natin, sir, na 3 million and 2 million is completed na, sir. Yung backfilling, almost completed. Yung revetment na lang ang hindi pa, sir. Okay, well taken. Para kung sakaling magkaroon ng baha ngayong season, kasi panahon na naman ng baha, hopefully na hindi na sila abutan doon. Yes, sir. Yes, sir. Yung sa housing natin, engineer, okay naman na. Yung sa land preparation natin, kasi nakipag-communicate sa atin ang National Housing Authority head po nila sa regional. At yun na nga, they are making some confirmation na mukhang itutuloy natin yung mga projects at may counterparting lang yung mga initial na stipulation natin ng National Housing nung bago nag-pandemic. That was last year, Ricky, no? Bago nag-pandemic. Nagkaroon tayo ng parang stipulation na atin ang land preparation. May mga houses rin tayong itatayo doon para sa ating mga LGU employees. And at the same time, may nakuha tayong mga grants rin sa kanila. Please appraise us, Ricky, of what transpired with the new head. Share pa rin ba? So, Hello, sir. naki-coordinate with you, Mayor, yung National Housing Authority at nai-refer nyo po sa amin. At nakipag-communicate kami with the Office of the NHA na sinasubmit na po, pinapasubmit na yung original proposal natin before the lockdown para po may process na nila yung funding or the counterpart po ng NHA para magawa din po natin yung counterpart natin sa LGU kasi collaboration po yun ng NHA sa ng LGU. Bali dalawang phase po yun, Mayor. Isa doon sa local housing, yung duplex, at saka isa doon sa low-rise buildings. So dalawa yung dalawang project po yun, dalawang phase ng project po. Okay, thank you so much for the update, Ricky. Doon naman sa hospital natin, since we are now in almost 95% tayo for completion o 90? 95%. Ilang percent? Hindi, yung hospital sa sa Lulutan. 95%, sir. 95%. Oo, so on the presumption na tuloy-tuloy naman sana yung paglakad na ng mga permits natin. At saka, Ricky, anong nangyari doon sa prospective PPP natin? Mayor, bali nag-submit na sila ng kanilang mga eligibility requirements, company profile, may inaantay na lang na yung ibang documents na i-comply nila. And then we're also creating our selection committee, PP selection committee. The executive order ipine-prepare po para siya po yung mag-process sa PPP implementation po ng project. Pag nabuo na po yung requirements nila, yung po ay isasubmit natin for Swiss challenge ng mga ibang gusto pong i-challenge yung proposal na sinubmit ng original proponent po natin. Okay, well taken. So, were you able to make some representation or
were you able to articulate yung proposition rin natin sa DOH na kung sakali pwede rin tayo maglagay rito ng ng area para sa COVID treatment Yes, para maging operational na siya with the contention na baka pwedeng makatulong din ang DOH sa atin kasi ito rin naman ang trust rin nila at ito rin ang trust nating lahat para kung sakali hindi na mahirapan ng ating mga constituents rin dito sa Ilagan na para sa mga treatment para sa mga severe cases natin. Mayor, bali dalawa kami ni Dr. Herbie na tinausap si Regional Director and willing naman po siya na makipag-collaborate ang DOH saka Region 2 saka ang LGU. Ini-schedule lang po yung day na mag-meet po kayo. It's either tayo po pupunta ron or siya po yung mag-visit dito sa Ilagan. So isa-set na lang po natin yung day for the meeting po with the Regional Director. Nandiyan po si Dr. Herbie para kasama ko po nung nakausap si Director. Thank you so much Dr. Herbie, baka pwedeng i-follow up lang natin. Yes, sir. Ang sabi naman po ni Regional Director, mimik. Gusto ka raw po niyang ma-meet, sir. So, siguro po, i-schedule na lang po natin para, gusto rin po kasi niya makita yung hospital, sir. So, para makakapag-visit din po sila. Oo, kasi merong stand ang national government na lalong-lalong katulad sa Metro Manila, at least mga 30% ba? Tama ba, Dr. Herbie, na 30% ng hospital, yung 30% nun kung pwedeng facilities na i-isolate siya para sa COVID cases. 30% ng bed capacity. Bed capacity para sa cases. Kaya pwede rin tayo mag-identify rito para medyo mag-start na tayo na maging operational. Kasi sa ngayon, ang experience ng mga ibang mga hospital ngayon, medyo nagdidwindle sila. Lalo-lalo na yung mga private hospitals. Nagdidwindle, ibig sabihin, nalulugi sila. Dahil sa pandemic natin ngayon, parang takot rin ang mga pasyente na pumunta rin ng hospital na magpa-confine unless na talagang may severity talaga ang kanilang kaso. Saka pa lang sila mapipilitan na pupunta ng hospital. So in this situation, kaya sinabi ko kay Ricky, sa yung doktora na kung pwede, para maging operational na siya, meron agad tayong mga pwedeng treatment na pwedeng gawin dyan o mga cases na pwedeng i-treat rin dyan na i-incorporate na rin natin yung stand ng national government. Po, sir, schedule na lang po natin yung meeting with RD po. Of course, this with the concurrence and with the concurrence of the members of the council and the IATF para maging operational siya kung sakali. Itutus pa rin po naman natin sa inyo ito sa ating IATF pa rin. Next, Ricky. By the way, before the furtherance, Engineer Garcia, tsaka si Engineer Balyoga, nakikita ko si Engineer Balyoga. Engineer, pwede nga pakikwa tayo, pakirugyanan tayo, DJ concreting, pakiumpisan nga natin yung concreting natin dyan sa baba, dyan sa fire, at saka sa fire department natin, tsaka dun sa harapan ng PNP natin. Yung concreting na prinomesa natin nun, baka pwedeng within this week sana kung pwedeng paumpisahan natin. Ano po, ipakwan nyo na, magkaroon na ng earth moving doon na para maiskwala na siya. Engineer Garcia, pagtulungan nyo na Engineer Balyoga niya. I-konkreto tayo tataligayin. Thank you. So we now proceed to the report of the SWD. Andyan ba si Eva? Yes, sir. Good morning po. Yes, sir. Last week, sir, we had the social amelioration payout po, and we were able to cater more than 4,000 waitlisted beneficiaries po last week. And then we will be also we're looking forward, sir, to the payout of the cash for work project of the DSWD also, sir, to 220 beneficiaries. This is under the climate change adaptation mitigation program po ng DSWD. And we are also looking forward, sir, sa
kung ano po yung kanilang um, kung paano rin po yung pag-implementation din po ng supplemental feeding program. And naka-schedule na rin po, sir, proposed schedule po natin for the social pension, sir, will be October 6 onwards. And then, I would also like to thank yung JAVE Cares, kay SP JAVE Diaz, and of course, Mayor J, Mayor Ma'am Woods, and the SK Federation for the distribution of workbooks and school kits to our daycare pupils. So ongoing pa rin po. Thank you so much. This is a very big help po to our daycare pupils. Yung kanilang pasok po will be on October 5 ang proposed po, pero it's up to the IATF to decide. We do not have a face-to-face sessions po. We are also modifying, sir, our session plans na instead po na yung regular na classes po, minomodify po ng daycare, a group of daycare workers po yung session plan so that it will be simplified po. We are guided by the ECCD Council. We attended webinars po for the modification of our session plans. Thank you so much, sir, for all the support. Thank you so much. Yung program natin under sa kanya, Abacada, yung iba kung meron, ilan pa ba marami pa ba tayo hindi na bigyan na para sa kwan? O ongoing naman? Ongoing, sir, ongoing. Actually, we had it the other week, and then I received a message this morning that we will have another schedule tomorrow, Thursday and Friday, sir, for the distribution of the school kits, sir. Tungkol naman dun, Eva, sa kwan natin, yung sa nutrition na program natin, yung Yes, sir. premyo natin na 1 million nun, maaalala nyo? Sa nutrition award natin, national award, Yes, sir. meron tayong 1 million, tapos meron tayong 2 million from DA, Department Yes, of sir. Agriculture, Yes, kay sir. Moises. Tapos isa-source out yung sa local natin ang 2 million, and then for bidding na, mag-itatayo na natin yung Gormix sa kwan natin, center natin, para in consonance rin. And then we are also contemplating na nakikipag-usap tayo sa DOST na kung saan tayo ang manufacture na rin dito. Yung arroz caldo na nakapack na siya, na iinit mo na Yes, lang, sir. especially in cases of calamities, no? And then pwede rin tayong mag-market na rin dito na para na sa mga kwan natin, parang pang-economic enterprise na rin ng ating city government. So since yung lupa natin dyan sa Marana, naka-purchase na tayo, dahil meron tayong appropriation noon na worth 7 million yata. So na-i-kwan na natin, na-purchase na natin, and then for bidding na nga yung construction nitong building para sa Gormix production natin. And then baka isasama na rin natin, pero yung funding nito siguro, nitong sa arroz caldo pack na i-manufacture natin dito sa City of Ilagan, for implementation next year siguro, Ricky. Pero yung warehouse natin, itatayo na natin in a couple of days siguro, kasi this shall be subjected for bidding pa rin process. Any reaction dun sa report ni Eva? I hear none, so we now proceed to the next agenda. Grant of financial assistance to be reported by our PESO. Paulo? Paulo is recognized. Sir, good morning. Good morning po, sir. With regards po dun sa livelihood assistance natin, yung product po nung talk nyo with the DTI and the Capitol, nag-grant po tayo ng 1,300 na slots po na tao. So, 600 po doon, ibibigay po natin sa TODA natin, and yung 700 po is para sa mga informal sector po, mga ambulant vendor, ganun po. Okay, well taken, oo. Yung sa SPES natin, meron ba tayong implementation? Yung sariling fund ng city government? Pwede tayong mag-implement, sir, pero 21 above po kailangan yung edad nila, sir. Okay, so i-check nyo kung paano na kayo makapag-implement rin yun para matulungan rin natin ang ating mga kabataan din. Thank you so much. May we recognize Paul Bakungan sa mga programs natin sa scholarship?
based dun sa pakikipag-usap niyo po kay Sir Edwin Madarang ng TESDA ISAT, binigyan po tayo ng 500 slots para po sa ating manpower skills training program. Pero po, Bago, di meron tayong 500 na slots, no? Sa implementation sana, Paul, ano may mga iba't ibang program na ba dyan? opo sir, bali 21 qualifications o courses po yung ibinigay sa atin to be distributed po yan sa 500 scholars. Okay? Tapos ang mangyayari po sir, hindi na po doon sa TESDA ISAT ang main training venue, kundi magkakaroon na po ito ng barangay-based o community-based training. So nagsimula na po tayo nung nakaraan sa 14-18, Kabisera 14-18 at kahapon po sa Maranao First at Santa Victoria. Sa mga susunod na araw po sir, bali hinati-hati na po natin sa western area, meron din po sa poblasyon. So yung pinaka-training venue po, doon na po mismo sa mga community centers ng ating mga barangay. Yung assessment po, pagkatapos po ng halimbawa po 33 days o 49 days, ang assessment po nila doon na po doon na po sa TESDA ISAT magbibigay po ng assessment. O hindi ba pwedeng dun sa mga programs natin, baka pwedeng i-tailor fit rin natin sa pangangailangan natin dito sa Ilagan? Yung sa scholarship, halimbawa yung sa pagpasok ng mga investors kasi natin, halimbawa ng CP, yung mga pangangailangan nila ng mga, kasi may mga hiring sila eh. May mga hiring na kailangan, halimbawa yung mga sa workforce nila. In like manners dun sa future expansion din nila na katulad mga abatwa, ganun. May mga certain programs dyan na parang baka pwedeng i-tailor fit natin sa pangangailangan kasi at least meron ng employment kaagad na nakasalo. Opo sir. Actually, Pwede makipag-coordinate sa kung ano yung halimbawa po, yung sa meat processing. Pwede sa processing magbabatay nga po doon sa pangangailangan. Halimbawa po, kung sa Santa Victoria natin gagawin, yung meat processing, pati po yung pagkatay po ng baboy. Meron din po training na gano'n. So yun po yung isa sa ayos. Meron naman pong nakalaan na mga funds po, pondo rin daw po ang TESDA. Hindi lamang po yung TESDA ISAT, pati yung TESDA Isabela kay Dr. Demi Anduyan, willing daw po sila magiging partnership po natin mananatili. para nang sa ganun, na-assist din natin yung mga ibang mga investors natin sa pag-ahanda natin ng ating mga human resources. And at the same time, itong human resources natin na to, natutulungan din natin sila para sa kanilang employment. Di po ba? Para nang sa ganun, medyo na iis natin ang epekto nitong pandemic na nararamdaman natin. Because sa ngayon talaga medyo ramdam ng mga tao ang epekto nitong pandemya. So this is one of our ways of addressing itong problema rin nila, especially when it comes to assistance for employment. Yung mga ibang scholarship natin, yung mga ibang scholarship programs natin, Ongoing po sir, opo. Ongoing po ngayon yung ating renewal, yung application po ng mga program natin sa ACES, ESIP, SINGS, at Success po. So ongoing po ngayon, yung mga estudyante po natin, mga scholars nandito, nagpupunta po. Pero yun nga kailangan nating i-observe nila yung mga social distancing, pagsusuot po ng face shield at mga face mask po. thank you so much, Paul. So, we now proceed to the next agenda. So, sa PDEA naman tayo kasi magkakaroon na tayo ng drug clearing barangays na naman para nang sa ganun, konting-konti na lang magiging drug free ang ating City of Ilagan. Sino ang pwedeng pakinggan natin ito, Ricky? Bali si Pastor Donald sana po, pero nawawalan siya ng signal. Ipatatawag ko lang, nawalan siya ng signal. So, meron tayong naka-schedule na training ng mga remaining barangays na hindi pa drug clear as one of the major requirements para po may process na yung kanilang drug clearing certificate. So
October 1 ang schedule po sa community center. So, bibigyan na lang sila ng notice yung mga barangays na I think mga 21 to 23 barangays po na mag-undergo ng training para ma-satisfy na po yung requirements sa drug free. Okay, thank you so much, Ricky. Any other unassigned business? Andito, may we also recognize the presence of the ILG. Well, magandang umaga po sa atin lahat, pati sa Sangguniang Panlunsod members natin na present, sa mga department heads natin. Magandang umaga po sa atin lahat. Well, I'm just going to provide you information with regard to the national requirements na hinihingi sa ating mayor na satisfy naman natin yung mga iba. Ano po? And one of them, ang unang-unang na-satisfy natin yung tourism initiatives natin. Nag-acquire sila mula kahapon na nag-provide naman tayo ng update natin with regard to tourism. Secondly, yung PCF completion natin, which is almost actually 95% na as of this time. Yung performance challenge fund natin amounting to 3.5 million. And a counterpart of the city of 4 million, may natitira pa sa PCF natin na amount na 15,000. And we advise, the engineer who went to inspect the project advised that the remaining 15,000 would be used for the creation of a marker for that project. And then, well, we are hoping also to have copies of the payout na ni-report kanina ni Ma'am Evelyn para sa reporting natin. And sa COVID-19 report na ni Doktora kanina, nire-record din kasi sa atin national data kasi ito, Mayor, at kailangan natin i-report din. So nagbigay na rin po si Doktora sa atin ng report. Yung COVID-19 facility natin, yung 95% kanina, Mayor, na ni-report ni Sir Gani, baka pwede kami ma-provide ng copy para may i-report din natin na meron tayong mga initiatives dito sa City of Ilagan. Ano po? If ever the ILG first in Region 2 na merong lab testing ang LGU initiative. Yes, Mayor. Pero initiative, yes, Mayor, para may i-report din natin sa national level, Mayor. And we are expecting some reports na manggagaling sa atin. One of them is yung meron tayong entry, yung kailangan natin yung entry on the Digital Governance Award. We're expecting na on or before September 30, meron na tayong mga copies noon sa Ricky. Then yung Digital Governance Award entries natin. And also, kailangan din natin yung implementation of local ordinances, yung list of local ordinances implemented. Ano po, we're expecting na hanggang Friday, Mayor, ay nakuha na natin. Actually, nakipag-coordinate na kami sa Sangguniang Panlunsod Secretary natin. And also, we have yung DOH ordinance. Nagbigay kasi ang DOH ordinance, Mayor, na template adapting the new normal to prevent and control COVID-19. So, actually, ginagawa na ni Sir Ricky po ito. And we're hoping to have a copy of that para maibigay na rin natin sa DOH yung copy natin. Also, kay Sir Paulo Sanidad, inaantay ko rin yung organization ng Local Youth Council natin, Mayor. Actually, nagsabi sa akin na hanggang Friday magkaroon na tayo ng organization ng Local Youth Council natin through our Federation President, si Honorable Nicole. And also, we have, hanggang Friday daw magkaroon na tayo ng Comprehensive Local Youth Development Plan na kailangan din natin mai-submit sa provincial level na plan natin. Well taken, Apo Director. So please take note, Ricky, and then for dissemination, and please inform the concerned department heads and leaders like Nicole, no, sa kabataan lalo na. Any other unassigned business before we adjourn? Please is recognized. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. We just would like to inform you po, sir, na September is also
tourism month po. So despite the pandemic, this will not hold us po not to celebrate po yung tourism month natin. So last September 18, we started the celebration. Nagkaroon po kami ng full force po yung tourism department. Nagkaroon po ng clean up drive. And on the 29 po, sir, we'll be having our Zumba sa Turismo, which will be held sa Rizal Park. It will be participated ng mga empleyado po natin sa LGU. Of course, with the strict observance po ng health protocols natin set by DOH and the City Government of Ilagan. And on the 30th po, yung last day ng celebration natin, we'll be having our very first FB Live Talk Show, which we invited Sir J. Diaz to be our guest. And of course, sir, we'll be requesting po yung executive message niyo po later, which will be shown sa live show po namin. And as to sa mga hotels po natin and resorts accommodation, yung status po nila, out of the 20 hotels and resort accommodation we have here in the city of Ilagan, 8 were already DOT accredited, operational na po sila. 3 are still complying the requirements in order to be accredited. Yung 7 po, hindi pa po sila nag-ooperate at ayaw pa nila. And the 2 hotels, quarantine facility po natin to make it 20. And yung mga restaurants po natin, sir, we are still in the process of assisting and providing them all the necessary requirements to be accredited po ng DOT. So, we would like to thank po yung, of course, GSO, si Sir Ricky, si Ma'am Moods, yung DocuBoys natin, and of course, you, sir, for all the support you've been extending sa tourism. Thank you so much po. Thank you so much. Chris, any reaction? Chris, baka pwedeng makipag-coordinate ka na sa IATF rin. Okay, kina Doktora Barrios, saka si Dr. Abago, at saka kina Billy, pag-usap-usapan ninyo siguro nang magkaroon kayo ng initial muna na meeting, yung possible recommendation ninyo na baka pwedeng, kasi maraming parang demands rin ng ating mga kababayan na, kasi isa sa mga problema natin na na-encounter karamihan ngayon yung health problem natin after this, nasa pandemic, di ba? So health problem ang isa sa mga na-encounter nila. Kailangan nila ng, kita nyo yung nangyari na pasyalan na, hindi naman actually pasyalan yun dun sa Sindon Bayabo, kundi space lang yun, area lang yun na 1 hectare na ginawa ng representation ng city government, of this humble representation with the DNR. Oo, na kung pwedeng humingi lang tayo ng area doon para pag kung saan na magtatayuan ng parang kampo ng mga kapulisan natin. So nung nagkaroon na ng earth moving, nakita nila maganda, biglang dinumog ng mga, hindi lang ng Ilagueño, kundi ng Isabelino, maraming mga Isabelino ang pumunta roon, di ba? At na-appreciate nga nila yung overlooking view. So ganun kasabik sila kasi gusto nilang i-relax ang mga utak ng mga kababayan natin, mga kapwa natin, mga Ilagueño. Ngayon, siguro baka pwede, since may mga bakante na yung mga ibang mga quarantine facilities natin, baka pwede na natin i-extricate na ang ating Ilagan Sanctuary, and then magkaroon na tayo ng clearing, magkaroon na tayo ng preparation para sa ating tourism preparation din. Please, kuha na natin. Yan ang initial na pinag-uusapan na natin, Ricky. And at the same time, para sa economic enterprise na rin ng ating city. Kasi maraming demands talaga na kung pwedeng buksan na rin daw ang ating mga ibang mga tourism destination. Pero of course, with the observance of health protocols. Okay. Yes. Any other unassigned business? Mga members ng council, baka meron po kayong mga katanungan. Hi, sir. Ano pa yung mga update? Sino pang nandyan? Nandun si Dr. Bringas. Yes, good morning po. Good morning, sir. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Good morning, sir. Good morning po sa inyong lahat. Actually, yung sa haze waste po na pinopose sometime 2 weeks ago, ano na po yun, pinahod lang po. So, do you want na we will Yes, please. Oo. Isa pala yun sa mga requirements para sa PCR testing natin. Opo, sir. And it is also a requirement for the licensing of San Antonio po sa DENR. So it is a real need. So we have to tie up with transporter po para maging maayos yung
segregation of infectious waste, and then i-carry nila, i-transport nila to a treater. Yun po yung kailangan ng San Antonio. So being the chairman of the Committee on Health, Doktora, please do the sponsorship for the Yes, sir. reiterating Yes, sir. the Opo, request sir. of this executive And- department. Yes, yes. Thank you, sir. And one more concern, sir. Mayroon po kasing mahihirapan kasi yung mga tao ngayon for yung mga blood. Kasi nauubusan na tayo ng blood. So, hindi naman tayo nagkaroon ng blood donors lately. So, hindi ko alam kung paano po natin i-remedyo ito. Kasi hirap po yung mga Ilagenyo na mag-secure ng blood sa Tuguegarao po. Doktora, katatapos lang nung bloodletting natin nung Friday. Meron yata tayong 234? 400. Ay, 400 na... parang mga 460 na blood na na-extract. 472, sir. Ilan? 472. To be exact, 472, Doktora. So, tayo lang dito sa City of Ilagan ang nagkandak ng isang bloodletting activity na regular, na very consistent tayo na with the sustainability. So, ang City of Ilagan, meron tayong deposit ulit sa Cagayan Valley Medical Center. So, kukunin pa nila po sa Cagayan kasi po yun, sir. So, pagka, mahirap po kasi ngayon mag-transport. So, is it possible na you get it to our blood station para hindi hirap yung mga Ilagenyo? Ganun naman talaga usually, Doktora. Yung bulk lang ng 472 na yun, na in excess dun sa dineposit na. Kasi meron tayong sariling blood depository, di ba? Dito sa City of Ilagan. Yes. Yung excess noon na for safekeeping muna, nilagay, for storage muna, pinala muna sa Cagayan Valley Medical Center yung iba. And then the moment na magkaroon ng exhaustion dito sa ating Ilagan Blood Depository Facility dito sa Ilagan, then saka pull outin ulit yun dito. Okay? Okay, Yan sir. ang procedure. Salamat po. Okay. Next. Maybe also acknowledge the presence of the Honorable Perly Gaviran. Manang, may mga concerns kayo? Do you have some points you wish to articulate? Meron kang gustong i-articulate tungkol dun sa committee mo or sa council? Yes, Mayor, I just would like to update yung sinabi ni Sir DILG kanina regarding the implementation of local ordinances. Our oversight committee is the Honorable Gaylor Marunay, and we had a meeting few days with Mayor Moods and all the members of the oversight committee. Nasa amin na po yung form na dapat naming i-fill up, and it is now working through the Honorable Mayor Moods, na siya pong personal na nakatutok, si Sir Jake and si Sir Gaylor and all the members of the council under the oversight committee para fill upan po at tapusin yung kinakailangan ng ating DILG para sa implementation of local ordinance under the oversight committee. On the side of the indigenous people, I would like to inform you that ang ating mga indigenous people ay hindi po meron na po tayong naipa-approve na ordinansa about the establishment or maintenance of data per barangay for our indigenous people. Isa po sa pinakamahalagang impormasyon po, bawat barangay ay magkaroon ng tinatawag nating establish information data, basic data of all indigenous people in their respective barangay. At kasalukuyan din po kaming pumupunta po tayo sa Agta community with the help of the NCIP province, wherein sila po ay nabibigyan ng sanitary kits. Continuous din po ang pagbibigay ng mga bigas through proper coordination our CSWDO. So I'd like to report and update to you, our dear Mayor, that our indigenous people are being taken care of by through representation in coordination with our CSWDO and the province of Isabela. Thank you, Mayor. Thank you so much, Manang, for being responsive, no, to the calls of the time. Any other? Maybe also recognize the presence of Attorney Jasmine. Andyan siya kanina. Yes, sir. Good morning po. Yes, Attorney. Tungkol sa ating investment promotion,
I believe ang dami mong ginagawa na nalalaman ko lahat yung mga ginagawa mong mga paghikayat sa mga investors through kasama mo si Danver yata. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Basta lang, ituloy-tuloy lang ho natin yung mandato ho natin sa ating kanya-kanyang departamento. Sir, oo. Inform ko lang po kayo. Ongoing po yung registration natin. Tinutuloy po natin yung registration ng yung registration ng PCCI Ilagan, yung Chamber of Commerce natin. So, nandun na po, for submission na po sa SEC. And then, na-inform ko na po ang members ng PCCI kahapon po regarding din sa event ng PCCI National. May convention po sila October 7 to 8. Doon din po yata gaganatin yung Friendly Award, which we have participated. Last week po, nag-submit tayo through Sir Ricky po ng ating nomination. Ngayong pong linggo, yung kanilang evaluation. And then, screening po yon. And then, next week, if we are qualified, magkakaroon po ng virtual interview and you will be requested kung sakasakaling ma-qualify. Magpa-participate po tayo sa virtual. Okay, well taken, attorney. Baka pwede rin natin i-assist yung car park cinema. Merong investor na who is contemplating na mag-invest dito ng car park cinema. Baka pwede natin i-assist sila sa mga iba't ibang mga requirements rin. Kasi ang trending ngayon, medyo takot sila pumunta sa sinahan. Mag-coordinate na lang po ako kay Sir. Okay, sir, kay Ricky, oo. Kung saan ang magandang lugar na pwedeng paglagyan. Yun pa nga, mayroon narinig ko rito nung last week na yung pag-i-invest ng para sa lugar na paglalagyan ng mga agricultural machineries, mga 2,000 square meters yata yun. Makita Machineries. Makipag-coordinate ka nga kay Ricky para kailangan i-follow up natin hindi yung basta ganun lang na pupunta nag-signify sila. Kung hindi natin i-follow up at tututukan, mawawala yung enthusiasm nila. Kailangan andun rin yung pangtutok natin. Yes, sir. Okay, salamat. Okay, so may we recognize all the members of the Honorable Council na narito po. Muli, andito rin ang ating legal officer. Legal officer, by the way, maybe be appraised of what transpired in our representation in behalf of the local government unit sa Development Bank of the Philippines dun sa area na hinihingi po natin. Saka yung mga ibang areas doon na kailangan na laparan po natin ang ating attorney Pagkarang. Yes. Attorney, yes. Good morning po, Mayor. With regards po sa mga undertakings po ng City Legal Office, bali nag-extend naman po tayo ng assistance regarding po dun sa pag-construct po ng contract of lease between the PGG and the Lima Joy before the city government of Ilagan, and then na-facilitate na po natin yung notarization nun para po dun sa billing nila dun po sa quarantine facilities natin. Also, nag-serve din po tayo ng mga notice to vacate dun po sa mga tindahan po na nakatayo sa harapan po ng ISU. And then, nag-conduct naman po ang ating engineering office at saka architect ng demolition po, pagtanggal po ng mga infrastructures na nakatayo po sa tapat ng ISU. And then, nakipag-coordinate din po tayo sa manager po ng BGP regarding po dun sa pagbigay ulit nila ng 2 meters from dun po sa gate po nila na for the provision po ng sidewalk natin. And then, sabi nga po ni Ma'am Manager Andres, in the absence naman po ng transmittal approved by the board po ng DBP Central Office, pwede naman na po mag-start yung pagkuha po natin ng 2 meters para po dun sa sidewalk po. Ang ganda kasi napakaganda yung facade natin doon kung sakali. Sa bayan na magdi-develop. At nakita nyo naman siguro yung development dito sa sa University Avenue natin na tatawagin natin in the future. By the way, Ricky, dumating na ba yung design ni Architect Alcazaren dun sa Mamangi Park saka sa DBB Park? Actually, ngayong araw ang sinabi niya na ipapadala niya yung para ma-toast na natin sa Architectural Department natin for implementation na rin kasi may appropriation na yan. Hinihintay lang talaga yung design
Para na sa ganun makita na natin yung facade. Kasi may pagbabago na mangyayari dito sa ating Mangi Park. Magiging parang rotonda siguro yan. Pabilog na siya na pwedeng umiikot na ang sasakyan dyan kung pupunta ka rito sa kabila. Punta sa kabila. Only ang inaalala ko lang yung parang precautionary measures, no? Na kasi medyo accident prone area yung pababa. So doon pa lang sa may NBI o doon pa lang sa bandang taas, meron na dapat tayong mga signages diyan ng caution at saka yung kilometers per hour na natin, parang speed limit siguro, no? Siguro mas mababa kaysa yung dati. So wala na. Okay. So if there are no more matters to be treated under the unassigned business, the meeting is now therefore adjourned. Thank you so much, ladies and gentlemen. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. God bless the